Hello mga lakwachero. So ito na nga yung final part natin ng ating beginner course, which is yung Module 5, Error Handling. So bakit nga ba mahalaga ang error handling? So guys, when you push your workflow to production, ang mangyayari kasi ay hindi nyo na magagawa na balikan lahat ng workflow nyo, especially kung madami yon, para i-check kung nag-error ba siya. What I mean by that is, kunwari ito, naka-active siya in production, the only way for you to know guys na nag-error siya is to go to execution and then hanapin kung kailan siya mga nag-error. Ngayon, it would be tedious work kung lahat ng workflow nyo na in production ay titingnan nyo. Kaya mahalaga na may error logging tayo and error notification, which is yun yung topic natin ngayon. At isa pa, mahalaga na nilalag natin yung ating error kasi doon natin matututunan kung ano ba yung dapat i-improve sa workflow natin para in the future, mas robust yung magagawa nating workflow. So, simulan na nga natin guys. Paano bang gumawa ng error notification and logger? So, simple lang guys, ang gagawin natin ay mag-a-add lang tayo dito ng error trigger. So, kung makikita nyo dyan, may error trigger dyan. And then, ang gagawin ko, mag-fetch lang tayo ng test event. So, ayan, ito yung sample niya. Ang gagawin natin ay ipipin natin yan. Ayan, so, ayan. So, once na napin natin yan, mag-a-add lang tayo muna ng logger natin. So, for now, ang gagamitin kong pag-log ay Google Sheets, which is, ang mga kailangan ko lang ay date, workflow, error, last node executed, and then yung URL para madali natin puntahan yung error details. So, ang gagawin ko nga lang dito ay mag-add ako ng Google Sheets, and then append row, tapos hahanapin lang natin yung Google Sheets natin na yon, and then kung anumang page siya, so yan siya, and then fill up natin siya isa-isa. So, ang date guys, gagawin ko lang tong expression kasi yun din naman yung mismong date na nag-run siya. So, I'll just select now. So, ayan na, ibibigay na niya yung format ng date natin. And then, sa workflow naman guys, makikita nyo dito may workflow and then may name siya. So, mahalaga, malaman natin anong bang workflow yung nag-error. So, nandyan siya. Sa error naman guys, nandito yung error and kailangan lang natin malaman yung message. At pagkatapos nun is yung last node executed. Kung saang node nag-error, nandyan din siya under error. Ayan, last node executed. And then lastly, yung URL para madali natin mapuntahan yung details. So, idradrag ko lang tong URL dito. So, kompleto na yan guys. Pag in-execute nga natin yan, and then nag-successful na siya, pag pumunta tayo sa error logger, ayan, papakita na niya kung ano yung mga details ng error natin. How about sa notification? So guys, naturo ko na naman sa inyo kung paano mag-connect sa email. So, pwede yan. Dadagdagan lang natin dito guys. Kunwari, may Gmail tayo dyan. So, mangyayari dyan, send message tayo. So, isa-set up nyo lang to para magkaroon ng message. So, lalagyan nyo lang kanino papadala, ano yung subject, and then you can drag everything na gusto nyo detail na matanggap sa email. So, alam nyo na yan guys. And then, of course, pwedeng multiple yung notification na ma-receive natin dito. Kunwari, yung email is para sa team nyo. Pwede rin kayong magdagdag ng personal na Slack nyo. So, magsasend lang kayo ng message dyan. Hanapin natin yung send. Yan, send a message and then set up nyo lang yung Slack parameters dito and then marireceive nyo na siya sa Slack. So, yun lang yung concept actually nitong error trigger. So, for now, sisimplihan ko lang, dyan lang muna tayo sa logger. And then, if you need notification, gets nyo na yan guys, na kailangan nyo lang ilagay yung preferred platform kung saan nyo gustong matanggap yung notification. So, delete ko muna yan and then isa-save ko lang to. Tatanggalin ko lang rin pala yung pagkakapin nito. Okay? Ngayon guys, ang mangyayari, pag meron kayong isang workflow na in production, dyan lang gagana yung error trigger. So yung mga manual trigger dito guys, kahit magka-error kayo kung manually nyo trigger, hindi siya magre-reflect dito sa workflow na to. Meaning, hindi rin siya mailalag sa ating logger and hindi rin kayo manonotify. So first, kailangan pumili kayo ng in production or active na workflow and then dito guys sa settings, ang default niyan dito ay no workflow, which is yung error workflow. Pag tinignan yung question mark, ang sasabihin niyan, a second workflow to run if the current one fails. So, ang gagawin nga natin, hahanapin natin yung error workflow natin, which is pinangalanan ko siyang error notification and logger. Pag sinave nyo yan, guys, pwede nyo nang itry, pero itry natin siya not using itong mga manual trigger natin or yung trigger natin dito sa test workflow. Ang kailangan natin, guys, is yung in production. Kaya ang ginawa ko dito sa chat na to, guys, ay in-on ko yung make chat public available. So, pag hindi naka-on yan, guys, ayan yung itsura niyan. Pag in-on nyo yan, bibigyan kayo ng webhook kung saan nyo pwedeng i-chat itong chatbot na to. And then, pwede nyo baguhin yan. Ito yung una niya kasi sasabihin, hi there, my name is, so, palitan natin yan. Lakwachero. Ayan, how can I assist you today? So, once na okay na yan, copy nyo lang to guys.
save nyo yung workflow na yan. Tapos pwede na kayong pumunta sa webhook na yon. And then, dyan kayo mag-chat. Mag-chat lang tayo ng hi. So, nakita nyo guys, nag-error in workflow. So, dapat makita natin siya sa logger natin. So, ayan na nga. Etong time na to daw ay may error sa workflow na error handling, which is etong niran natin. Saan siya nag-error? Sa authorization field daw. So, please check your credential. Saang node siya nag-error? Sa AI agent na node. So, pag clinic natin tong nilag na to guys, dadalhin tayo sa exact execution date and kung ano ba yung error, makikita na natin dito. So, makikita natin dyan, nag-error yung AI agent and then dito sa OpenAI, nag-error nga siya which is, pag binuksan ko yan, iyan yung sinasabi na authorization failed. Nandito pa guys sa taas. So, iyan yung naging error which is nalag natin. So, bakit nga ba nag-error? So, sinadya ko talaga yan guys na mag-error. Kung makita nyo, balik tayo sa workflow. Nilagyan ko siya ng wrong API key. Ayan. So, nilagyan ko siya ng maling API key para pag tinest natin, mag-error siya. So, yan guys, yung una nating part sa error handling, which is the notification and logging, para malaman nyo kung may kailangan ba kayong i-troubleshoot na workflow na in production. Ngayon guys, pahapyawan natin tong retry on error. Para saan ba yung retry on error? So, halos lahat ng nodes guys, pag pumunta kayo sa settings, meron yan ditong retry on fail. So, gagamitin nyo to guys, ang use case nito, kunwari, may token limit kayo per minute or per hour. Minsan kasi, nakukonsume lang natin yung limit rate natin. So, wala naman talaga tayo magagawa sa limit rate kung hindi mag-antay. Kaya ang gagawin natin, pwede nating i-on tong retry on fail and then, masaset nyo dyan, wait between, gano'n bang katagal. So, in milliseconds yan guys. So, kung 5 minutes, set nyo yan ng 300,000, 1, 2, 3, ayan. So, mag-wait siya ng 5 minutes and then, ilang max tries ba yung gusto nyo para kung halimbawa, nakatatlong try na, wala pa rin, mag-error na siya and ma-notify na tayo so we can troubleshoot further. So, yun lang guys, yung retry on error. Okay? Ngayon guys, kung updated ang N8N nyo, meron na tayong fallback model. Ano ba yung fallback model? Ito ay applicable sa mga AI agent natin guys. Kasi usually, sabi ko nga sa inyo, pwedeng na-consume natin yung limit rate or baka nakalimutan yung mag-add ng credit, naubusan siya ng credit, pwede nating i-turn on itong enable fallback model. Pag in-on nyo yan guys, dito sa baba, magkakaroon na siya ng fallback model and then pag clinic ko yan, try natin si Gemini. Ayan. So okay na yan si Flash for testing. Ayan, ayusin ko lang. So makikita nyo dyan guys, dalawa na tong AI na nakakabit sa kanya. Ayan. Ayusin natin. So pag nag-zoom ako dyan guys, makikita nyo. Ayan. Yung isa sa chat model, yung isa sa fallback model. So sa ngayon guys, hindi natin pinalitan yan. Wrong API pa rin. And then, pag ngayon nag-chat tayo dyan, balik lang tayo dun sa ating webhook. And then, mag-hi lang ulit tayo. Hi. Ayan. So, antayin natin siya mag-reply. So, hi there, how can I help you today? Sabi niya. Ngayon, kung titingnan natin yung execution yan guys, dito sa execution history. So, ito yung latest. Kung makikita nyo, nag-error siya dito because of authorization pa rin. Hinditan ko lang to. Ayan, authorization. Pero ang ginawa niya, nag-fallback siya into Gemini. So, si Gemini yung sumagot sa atin. So guys, lagi nyong i-update yung inyong N8N kasi usually yung mga new feature is really helpful. So, gaya niyan, may fallback model na and then you can use AI as a tool sa mga newest version. So, yun yung tinatawag na fallback model. Ngayon, ano naman guys, yung continue on error. So, sa continue on error kasi guys, kunwari, lagyan lang natin to ng, so dito natin i-connect to guys. Yan. Zoom natin. Kunwari, etong node natin na to guys is si Tavily. Gusto nating mag-research. Ayan, Tavily. Ngayon, gusto natin mag-research into certain topics. Like kunwari, ito, nilagay ko dito, gusto kong i-research si travel deals, si N8N, at saka si top AI models. So, ang mangyayari niyan guys, ay 3 beses natin tatawagin si Tavily. Ngayon, guys, ang ginawa ko dito ay sinubukan ko or sinadya ko na mag-error itong si travel deals by having extra quotation mark which is mag-error siya sa JSON format. So, i-run lang natin. Pag ni-run ko yan guys, tingnan nyo. Nag-error siya agad. Kasi nga, kung titingnan natin error details dito guys, ayan, nakalagay dyan, no? JSON parameter needs to be valid. So, nag-error na siya. Kahit valid yung dalawang search natin, hindi na niya tinuloy. So, useful yan guys. Kunwari, in your production, meron kayong certain numbers of data na kailangang i-run. And then, ang mahalaga lang sa inyo is ma-run lahat ng valid. And then, yung invalid na mag-e-error is ma-notify lang kayo. So, para hindi siya huminto, ang gagawin natin guys dito ay punta tayo sa node, settings, and then, ito ang default guys ng mga node. Pag nag-error sila, mag-stop sila.
Pero pwede yan, i-continue natin. Meaning, pag nagka-error yan, magko-continue lang yan to the next workflow. So, i-run nga ulit natin siya ngayon na in-on na natin yung continue. So, ayan guys, nag-successful na siya. Ngayon, kung titingnan natin yung output niya, ngayon na successful na siya, ayan, dilitan ko lang to para makita natin mabuti. Ayan. Tapos sa table, nakita nyo to, ayan o, JSON error, yung unang-una. Pero, tinuloy pa rin yung i-research sa N8N, kaya meron tayong mga answer dyan, ayan, nandiyan result. Yung una lang yung may error. Ngayon, ito yung second result, top AI models, nandyan ngayon yung result niya. So, yun yung continue on error. Kaso guys, let me tell you na pag kinontinue nyo yan on error, tapos binigay sa inyo yung output, kailangan yung manotice personally na ay may nag-error pala na dalawa or isa, something like that. So, dapat may way tayo para mailag yon at hindi yan ilalag guys ng ating error notification and logger. Bakit? Kasi if I look at the execution, successful siya. Naglalag lang ang ating logger kung nag-error sa production and then error yung status ng buong execution. So para mailag pa rin natin yung error na yun guys, ang gagawin natin ay iba yung pipiliin natin na process pag nag-error siya. So ilipat ko nga lang ulit to at manual trigger natin. Yan. And then, ang gagawin natin guys, kanina sa settings, ang pinili natin ay continue. Ngayon, continue using error output. Pag pinili nyo yan guys, magkakaroon ng dalawang output yung inyong node. Isang success, isang error. Ngayon, sa error guys, pag nag-error siya, pwede na nating idagdag dyan kung notification man ang gusto nyo or log, mailalagay na natin dyan yung logger natin and then ilalag niya pag may mga nag-error. So, i-fill up nyo lang kung ano yung gusto nyong ilag niya dito sa logger natin. So, yun nga, i-try natin siya. So, ang gagawin ko lang dito guys, ay i-execute ko tong workflow na to and then mag-wait tayo hanggang matapos yung execution. So, ayan na nga, natapos na. Kung makikita natin dito sa tabili natin guys, ayan, yung output dito is N8N, which is yung okay, yung search natin. And then dito, ang output ay si top AI model search natin, which is hindi nga nag-error. Pero meron na siyang other branch, which is error branch na sinabi niya, yung search term na to, nag-error kasi JSON parameter needs to be valid. Okay? So, yun yung nilag natin dito. Ayan. So, kung makita nyo, nilag natin yung date, ano yung naging error, or anong workflow yung nag-error, ano yung error, and ano ba yung last node executed. So guys, ayan, nakita nyo, in-update na niya dito kung ano yung error. Iyon nga lang guys, pag ganyang process, since wala nga siyang error history, wala kang makukuha na implementation or historical run na URL. So you just need to be detailed here para alam nyo na okay, meron palang isang search term na nag-error, something like that. So, iyon yung mga pwede nyong idagdag na tweak dyan. So yun nga guys, yung error handling once na nag-push na kayo sa production ng inyong workflow. So dyan nga natatapos guys ang ating beginner course. So sana nagustuhan nyo guys yung ating buong module and then see you again sa ating intermediate course which is ang pag-uusapan na natin ay all about RAG. Okay? So hanggang dyan nga muna mga lakwachero. Tandaan, less manual work, more lakwatsa.